Naalimpungatan ako sa sobrang init ng aking pakiramdam. Hinawakan ko ang noo at nagulat pa ako dahil pawis na pawis ako. Sinulyapan ko si Rafael na noon ay tulog at nakayakap pa rin sa akin. Bigla akong nakaramdam ng uhaw dahil sa sobrang init. Parang nanunuyo ang lalamunan ko. Marahan kong inalis ang braso niya sa pagkakayakap sa akin at bumangon. Ngunit paglapat ng aking mga paa sa sahig ay bigla akong natumba. Nanlaki ang mga mata ko dahil naramdaman ko ang sensasyon na nahuhulog ako. "Rafael!" Sigaw ko pero hindi ko maapuhap ang aking boses. Bumilis ang tahip ng aking dibdib. Nilingon ko ang paligid ngunit nanlaki ang mga mata ko sa naging tanawin. Nandito na naman ako sa ikalawang palapag sa lugar kung saan ako dinala ni Oliver. Nasa harapan ko ang pinto palabas. Bubuksan ko pa ba para makatakas? Alam ko na ang kasunod na mangyayari kapag binuksan ko to. Nagulat na lang ako nang hindi ko pa nahahawakan ng pintuan pero kusa iyong bumukas. Namalayan ko na lang na nahuhulog ulit ako. "Rafael!" Sigaw ko ulit. Alam ko ang lugar na ito, ang mataas sa damuhan, ang mapulang lupa kung saan ako bumagsak. Namalayan ko na lang na nakahiga na ako doon. Habol ko ang paghinga. Naalala ko na ang nangyari sa akin. Inilibot ko ang mga mata at hinanap si Rafael. Ngunit ang namataan ko ay si Oliver na nakatunghay ilang hakbang ang layo sa akin. Pinagmasdan ko siya kay lungkot ng kanyang mga mata habang nakamasid sa akin, hindi tulad noong huli. "Oliver?" Anas ko. "Angela?" Tawag niya sa akin pero hindi siya lumapit sa pwesto ko. Nanatili ang distansya sa pagitan naming dalawa. "Angela, I'm sorry." Siya ang nagdala sa akin dito. Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ako basta na-aksidente lang. Akmang babangon ako pero biglang nasa loob na ako ng sasakyan. Nagsimulang manginig ang katawan ko. Alam ko ang susunod na mangyayari. No, pagtingin ko ay nasa tabi ko na si Oliver. "Oliver, bakit ka nandito? Huwag, please." Nanginginig ang boses ko at gayon din ang aking mga tuhod. Ngunit imbes na sumagot ay malungkot na tumingin sa akin si Oliver. "I'm sorry, Angela. Patawarin mo sana ako." Bakit hindi niya ako sinasagot at panay ang hingin niya sa akin ng sorry? Ngunit bago pa man ako makapagsalita ay naramdaman ko na ang kakaibang takbo ng sasakyan. As usual ay binigtas noon ang daan pasalpok sa isang poste. "No! No!" Sigaw ko at mariing ipinikit ang mga mata. "Angela, wake up!" Narinig ko ang boses ni Rafael kasabay ng mahinang pagtapik sa aking pisngi at balikat. Agad ako nagmulat, nakakunot ang noo at nag-aalala ang mga mata niya. Nang makitang nasa loob pa rin ako ng kwarto namin, ay nakahiga ako ng maluwag. Mahigpit akong yumakap sa kanya. Panaginip lang ang lahat, pero ang takot ay ramdam na ramdam ko pa rin. Biglang naging sariwa sa akin ang lahat. Nanginginig pa ang katawan ko sa takot. Ramdam ko ding pawis na pawis ako. Nagsimula akong humikbi dahil sa matinding takot. Naramdaman ko naman ang bahagyang paghaplos ni Rafael sa likod ko. "Shh! It's just a dream." "No, naalala ko na." Sabi ko sa pagitan ng mga hikbi. Naramdaman kong napatuwid ng upo si Rafael dahil sa sinabi ko. Dinig na dinig ko din ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Do you remember everything?" Tumango ako. "Oo. I am sorry, Rafael. I'm sorry. Akala ko ay hindi na kita makikita ulit." Sabi ko. Ngayong naalala ko na ang mga pinagdaanan, lubos kong napagtanto na maswerte ako at nandito pa ako at kasama siya. Akala ko talaga ay mamamatay na ako sa piling ni Oliver. "It's okay. You survived, Angela, and I am here. Hindi na tayo magkakahiwalay ulit." Pagpapakalma niya sa akin. Naalala ko si Oliver. Kasama ko siya ng sasakyan. Walang nagsasabi sa akin sa nangyari sa kanya. Kumalas ako sa pagkakayakap kay Rafael. Sa tingin ko ay nahulaan niya ang itatanong ko. "Si Oliver,
Anong nangyari sa kanya? Kitang-kita ko ang pagdaan ng lungkot sa kanyang mga mata na nagpakaba sa akin. He didn't make it. Sa huli ay amin niya. Napanganga ako sa narinig. Si Oliver? Patay na si Oliver? I don't know what to feel. Maaring isa akong baliw dahil nararamdaman kong nagtubig ang aking mga mata. Oo, siya ang dahilan kung bakit ako napahamak at nagkaganito. Pero hindi lang pulos masasama ang ipinakita niya sa akin. Minahal din niya ako. Madami din akong masasayang alaala sa loob na 6 na taon at umasa akong maiisalba pa namin siya. Kahit papaano ay naging parte siya ng buhay ko. Hindi ako makapaniwala na ang dating minahal ko ay wala na. Hindi natin siya natulungan. Emosyonal na sabi ko. Samot-saring emosyon ang dumaan sa akin at nangibabaw doon ang awa para kay Oliver. Lalo namang humigpit ang yakap sa akin ni Rafael. Ibinaon niya ang ulo sa aking leeg at umiiyak din ba siya. I know, and I feel terrible for him. I've been feeling a lot of remorse up until now. Amin niya. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Ikwinento niya sa akin ang naging huling araw ni Oliver. Lalo akong napaiyak. Kawawa naman si Oliver. Napapanaginipan ko siya. He kept on saying sorry. Emosyonal na kwento ko. Maybe he wants to know if you forgiven him. Oo naman, at sana mapatawa din niya ako. Kinakain ako ng konsensya sa nangyari kay Oliver. Panay ang agos ng aking luha. Papatawarin ka niya, I'm sure of it. Pagpapalakas sa loob niya sa akin. Si Lucy. Bigla kong naalala kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon at sinaktan din ni Oliver nang malala si Lucy noon. Magaling na si Lucy. She's pregnant. Paalam sa akin ni Rafael. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Buntis si Lucy. Mabuti at hindi siya nakunan. Tita Maricel and Tito Manuel agreed to assist her during the pregnancy. After all, the baby she's carrying is Oliver. At least, may naiwan si Oliver na alaala sa atin. Nag-isip ako ng malalim. Hindi ko akalain na hahantong kami ni Oliver sa ganito. Na ang pakikipaghiwalay na sa akin noon ay magiging dahilan para makilala ko ang taong lubos na mamahalin. Ngunit ang kapalit noon ay ang nangyari sa kanya. Ang kapahamakan namin pareho. And it made me feel bad. Galit pa ba si Tita Maricel? Tanong ko. Naaalala kong galit na galit siya sa amin ni Lucy noon. Lalo na siguro ngayon na napahamak si Oliver. Nasasaktan pa rin siya, Angela. But one thing is certain. She's not mad at you. Ilang beses na siyang humingi ng tawad sa akin. Hindi ko lang siya pinapayagan lumapit sa'yo dahil wala ka pang naaalala sa nangyari. Tinitigan ko si Rafael. Saka ako nagsalita. Rafael, please. I want to see Oliver. Dalawin natin siya. Napabuntong hininga siya. Okay, kapag magaling na magaling ka na. Bumangon siya at kumuha ng towel at damit ko. Inabot niya sa akin ang towel at pinunasan ko ang mga luha. Tinulungan din niya ako magpalit ng damit dahil sobrang pawis ako kanina. Come on, let's go back to sleep. Maaga pa. Aya niya sa akin pagkatapos. Nahilig ako sa dibdib niya habang hinahaplos niya ang balikat at likod ko. Nasasaktan ako sa mga nalaman. Pero huli na. Wala na si Oliver. We have no choice but to move on with our lives. Niyakap ko ang asawa ko ng mahigpit. Ang dami niyang sakripisyo para sa akin. Alam kong nasasaktan din siya sa pagkawala ng pinsan. Naalala ko ang mga kaartehan ko nitong nagdaang mga araw. Pangakong babawi ako. Pipilitin kong alisin ang mga negatibo sa isipan ko. Maingat kong ipinatong ang bulaklak sa puntod ni Oliver. Ngayon lang ang unang pagkakataon na nakabisita ako sa kanya. Even though he may have been one of my mistake, I can't ignore the fact that he has shaped me into the person that I am now. Oliver, no one knows where a person's soul goes after they die. But I hope you are at peace whenever you are now. Please know that I cherish you.
and that you were deserving of love. I'm sorry, I wasn't able to save you. Umiiyak na ako. Mahigit 1 taon na lumipas, pero nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa kanya. Marahil dahil alam kong isa ako sa dahilan kung bakit siya nauwi sa ganito. Hey, baka makasama sa iyo ang pag-iyak. Bulong ni Rafael sa tabi ko. Mabilis kong pinahid ang mga luha. Naramdaman ko ang mga kamay niya na pumulupot sa bewang ko. Dumiretso iyon sa tiyan ko at bahagya iyong hinaplos. Bahagya akong napangiti sa ginawa niya. Nitong mga nakarang araw ay nakagawian na niya iyon. Nalaman ko nung 1 linggo pa na buntis ako. Finally, after over 1 year, natupad na ang hinihiling ko. Nakakalakad na ulit ako at ngayon nga ay buntis pa. Inilahad ni Rafael sa akin ang kamay at magkasabay kaming naglakad patungo naman sa puntod ng baby namin. Naglagay din kami ng bulaklak doon. Malaki na sana siya ngayon, sabi ko habang nakatingin sa puntod ng anak namin. Hindi ko pa rin mapigilang malungkot sa tuwing naiisip siya. Yeah, I always think of him too. Naiisip ko na lumalakad na sana siya ngayon. Malungkot ang boses ni Rafael sa tabi ko. Pagkakuway, seryoso niya akong tinitigan. This time, I'll make sure you will taken care of. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa inyo ng baby natin. Walang masamang mangyayari sa amin. Gagawin natin ang lahat para maging malusog si baby. At ikaw, dagdag niya. Let's go. Mainit na dito. Baka makasama pa sa'yo. Aya niya sa akin. Nagtungo na kami ng sasakyan. Papunta kami kina Lolo Miguel. Inimbitahan nila kami para sa lunch. At ngayon nga, ay sasabihin na namin sa kanya ang pagbubuntis ko. Sigurado ako matutuwa sila sa balita namin. Sinulyapan ko si Rafael na busy na ulit sa cellphone dahil sa trabaho. Sige na ulit ang namamahala ng milenya at masaya ako para sa kanya. Ako naman ay hindi na nakabalik sa trabaho. Napag-usapan na namin na ituon ko na muna ang atensyon sa pagbubuntis ko. Ayaw naming maulit ang nangyari noon. Naalala ko nung buntis ako at dumating si Gray sa bahay para makiusap sa akin. Those were the things that used to bother me the most. Pero ngayon ay nabalitaan ko nang ikakasal na rin siya at sa ibang bansa sila maninirahan ng mapapangasawa niya. Finally, she got her happy ending too. Pumasok ang sasakyan namin sa malawak na parking lot ni Lolo Miguel. Napansin kong madaming sasakyan na naroroon. Pagbaba ko pa lang sa parking ay siya namang pagparada ng sasakyan ni Krista. Napamang ako ng pagbaba niya ay may kasama siyang lalaki. Sinulyapan ko si Rafael na noon ay nakatingin rin sa dalawa. Bahagya pang kumunot ang noo niya. Ate Angela? Bati sa akin ni Krista at humalik sa pisngi ko. Pagkakuway, binalingan niya ang kapatid. Kuya, kabadong bati niya. Si Rafael naman ay seryoso lang tingnan ng kapatid at ang lalaking kasama niya. Ang lalaking ito talaga, may kasungitan din. Kuya Rafael, Julius, boyfriend ko. Julius, meet Kuya Rafael and his wife Ate Angela. Halata ang kaba sa boses ni Krista pagkakita sa reaksyon ng kapatid. Good morning, nice meeting you. Nauutal naman ang boyfriend ni Krista at napangiti ako. Halatang kabado siya. Naalala ko tuloy noong ipinakilala ako ni Rafael sa buong pamilya niya. Ganun din ako, mas malala pa. Tumango naman si Rafael at nakipagkamay sa lalaki. Magkakasabay na kaming pumasok sa kabahayan. Panay ang kwento sa akin ni Krista tungkol sa mga trips niya sa iba't ibang bansa. Bumulwag kami sa malawak na garden sa bandang likod at namataan agad namin si Lolo Miguel at Lola Elena na naghihintay. May buffet table sa isang gilid. Mukhang pinaghandaan talaga nila ang araw na to. Donna, andito na ang mga anak mo. Paalam ni Lolo Miguel kay Mami Donna na noon ay busy at kausap ang isang katulong. Rafael, Angela. Salubong niya sa amin at niyakap kami. Dumako ang mga mata niya kay Krista at sa lalaking kasama niya.
Nagtatanong na binalingan niya ang anak. Ma'am, si Julius po, boyfriend ko. Pakilala ni Krista. Napanganga naman si Mami at nilingon si Daddy Rafi na tila nagdilim yata ang mukha. Kung natatakot ako sa kanya noon, mukhang mas matindi ang pagdadaanan nitong si Julius. Naupo kami sa isang silya habang pinapanood kong lumapit si Krista at Julius kay Daddy Rafi at Lolo Miguel. Narinig kong mahinang tumawa si Rafael sa tabi ko. Bakit ka tumatawa? Tanong ko sa kanya. Naalala ko lang yung mga kalokohan natin noon. The day I introduced you to them, aniya, at bahagyang nakamasi din kina Krista. As usual, nakaalalay si Lola Elena at Mami Donna kay Krista, habang sunod-sunod ang tanong ni Lolo Miguel kay Julius. Natawa na rin ako habang pinapanood sila. Biglang nahagip ng mga mata ko ang pagdating ni Tita Maricel. Sa tabi niya ay si Tito Manuel. Nabanggit sa akin ni Rafael noon na sinusubukan nilang dalawa na ayusin ang relasyon. Pareho silang umattend sa counseling at mukhang nagiging effective naman iyon. Kung sana lang ay buhay pa si Oliver, siguradong masaya siya kung makikita niya ang kanyang mga magulang na ngayon ay magkasundo. Late na ba kami? Tanong ni Tita Maricel, kaya pansamantalang naagaw niya ang atensyon ni Lolo. Maricel, Manuel, sakto lang ang dating ninyo. Salubong ni Lolo sa dalawa. Napansin kong maaliwalas na ang aura ni Tita Maricel. Humalik siya sa mga magulang, pagkatapos ay bumaling sa amin at naupo sa tabi ko. Si Tito Manuel naman ay nakatayo sa tabi niya. Angela, I'm happy to see you. Aniya. Hindi ko malaman kung paano tutugon sa kanya, kaya sinulyapan ko si Rafael sa tabi ko. I didn't get the chance to properly apologize to you. Can you forgive me for what I did to you? Tita Maricel, of course. Sa dami ng pinagdaanan natin lahat, ngayon pa ba tayo hindi magpapatawad sa isa't isa? Bahagya siyang ngumiti habang nakatitig sa akin. I feel like I'm to blame for what happened to my son. Si Lucy, ikaw at si Rafael, naapektuhan din dahil doon. I'm still in mourning and feeling guilty. Nahalata ko ang sakit sa bawat salita niya. Maricel, I told you, stop blaming yourself. Sangat ni Tito Manuel. Bahagya pa niyang hinawakan si Tita Maricel sa balikat. Mukhang nagkakasundo na ulit sila. I know, hindi ko lang maiwasan kung minsan. Habang buhay ko nang dadalhin ng sakit na to. Sagot ni Tita Maricel. Tama na yan. Nandito tayo para magsaya. Kumain na muna tayo. Nakangiting saway sa amin ni Lola Elena. Dahilan para maputol ang usapan. Namataan ko ding pumesto na si Daddy at Lolo Miguel sa mahabang mesa. Mukhang tapos na nilang gisahin ang boyfriend ni Krista na noon ay pawisan na sa kaba. Pumesto na kami sa mahabang mesa at nagsimulang kumain. Totoong masasarap ang mga pagkain, pero imbes na maglaway, ay nasusuka ako. Heto na naman ang epekto ng pagbubuntis sa akin. Napansin kong sinulyapan ako ni Rafael. Pagkatapos, ay dumako ang mga mata niya sa plato kong halos hindi nababawasan. Are you okay? Tanong niya. Tumango naman ako, sabay subo ng pagkain. Pero hindi ko napigilan ng maduwal, ng malasahan at maamoy iyon. Hiyang-hiya ako nang mapatingin silang lahat sa akin. Why iha, hindi mo ba gusto ang pagkain? Nag-aalalang tanong ni Lola Elena. Gusto ko po, Lola. I'm sorry po. Mabilis na sagot ko. Sinulyapan ko si Rafael para humingi ng saklolo. Lola, she's pregnant. Walang anuman na sabi niya. Nanlaki naman ang mga mata nilang lahat at napatigil sa pagsubo. Gosh, congratulations! Bulalas ni Mami Donna. Inabot niya ang kamay ko sa tuwa. This time, we need to take good care of that baby. No more stress, okay? Alam na ba ng mga nanay at tatay mo? Opo, sinabi ko na po sa kanila. Noong araw na nagtest ako, ay ibinalita ko agad kina nanay na buntis ako. Natural. Masaya sila, pero hindi maalis sa kanila ang mag-alalang muli. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Wala na ang mga isipin ko. Ang usapan din namin ni nanay ay luluwas siya at sasamahan ako sa bahay
kapag kabuwanan ko na. Para umano maalagaan niya ako mabuti. Masasabi kong lalong tumibay ang relasyon namin ni nanay. Ngayon ako siguradong mahal ako ng mga magulang ko. Kahit pa nagkaroon kami na mahabang panahon na hindi nag-uusap noon. Sa ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit. Napuno ang buong garden ng mga pagbati sa amin ni Rafael. Bakas ang excitement ni Mami Donna sa muling pagbubuntis ko. Kung ano-ano namang pinaplano niya para sa baby. Nagpaplano na agad siya ng gender reveal party. Natatawang napailing na lang kami ni Rafael pareho. Naging mainit din ang pagtanggap nila kay Julius at napansin kong unti-unti na siyang nare-relax kasama kami. We should do this family lunch or dinner at least once a month. Matanda na kami at dapat ipalagi nyo kaming binibisita dito. Pagkakuway suhestyon ni Lolo Miguel. I agree, Dad. Kaya ko itong isangat sa aking schedule. How about you, Maricel? Baling ni Daddy sa kapatid. I've learned my lesson, Kuya. Of course, I will find time for our family get-together. Sinuyapan pa niya si Tito Manuel na bahagyang ngumiti. Sunod naman na binilingan nila si Rafael. Walang problema sa akin, Dad. Palagi talaga ako nagpupunta dito kay Lola Elena. Di ba la? Pangaasar niya ulit sa Lola. He, hindi naman ikaw ang gusto kong makasama kundi si Angela. Tanggi naman ni Lola. Natawa na lang kami sa kanilang dalawa. In denial pa si Lola, pero halata namang sabik siya sa mga apo niya. Sa susunod ay isasama namin si Lucy. Paalam ni Tita Maricel. Kumusta nga pala si Lucy? Bakit hindi siya nakarating ngayon? Usisa ni Lolo Miguel. She's busy painting, Dad. Isa pa, look at our apo. Napakakulit na. Ani ni Tita Maricel at ipinakita ang picture sa kanyang cellphone. Pinagkaguluhan naman iyon ni Lolo at Lola. Lalaki ang anak ni Lucy at nakita kong kahawig na kahawig iyon ni Oliver noong minsang mag-post si Lucy sa kanyang social media account. Iniimbita nga pala niya tayong lahat. Art exhibit iyon at gusto niya tayong pumunta. Paalam din ni Tito Manuel. May mga inabot siya ng mga invitation card para sa art exhibit. O sige, ilagay niyo na sa schedule niyo yan. Bilang pamilya, suportahan natin si Lucy. She's still part of our family. Tayo ang magkakaramay kahit paanong mangyari. Wika ni Lolo Miguel sa amin. Bahagya kaming tumango sa sinabi niya. Alam namin iyon. Sa mga dumating na pagsubok, ay kami ang magkakaramay. Matapos kaming kumain, ay nagpaalam akong pupunta sa banyo dahil ang totoo ay nasusuka na naman ako. Paglabas ko patungo sa garden, ay naabutan ko silang masaya pa rin nagkikwentuhan. Si Mami at si Tita Maricel ay may mga tinitingnan sa cellphone. Sigurado akong mga picture at video ng baby ni Lucy at Oliver ang pinapanood nila base sa mga ngiti nila. Si Lolo Miguel, Daddy Rafi, Rafael at Tito Manuel naman ay busy sa pag-uusap. Malamang sa negosyo na naman. Namataan ko si Lola Elena, nakausap si Julius at Krista. Sigurado akong nag-uusisa na naman si Lola tungkol sa dalawa. Masyado pa naman siyang magaling bumasa ng tao. Napangiti ako habang pinagmamasdan sila. Ang swerte ko dahil naging pamilya ko sila. Hindi man naging maganda ang simula namin ni Rafael, at least naging masaya ang aming pagtatapos. Nagsimula lang ang lahat ng ito sa isang kasunduan. Walang halong pagmamahal, sabi nga niya. Sino mag-aakala na dadaan kami sa iba't ibang pagsubok at dahil doon ay natutunan naming mahalin ang isa't isa. May kirot sa puso ang pagkawala ni Oliver, pero dahil sa kanya ay madami kaming natutunan. Hindi siya mawawala sa puso naming lahat at hindi ko din siya malilimutan. I forgive him at naniniwala akong napatawad na rin niya ako. Biglang napatingin ako sa dako ni Rafael. Nahuli niya akong pinagmamasdan sila. Tumayo siya at naglalakad papalapit sa akin. Anong ginagawa mo dyan? Nakangiting tanong niya. Wala lang. Masaya lang akong panoorin kayo. Ang saya-saya kasi natin ngayon. Sagot ko. It's only the beginning. We have many more joyful days ahead of us. Tila siguradong sigurado siya sa sinasabi. Tiningnan ko siya habang nakamasid na rin sa pamilya namin. I know there are happy days waiting for us.
kasama na roon ang pagdating ng anak namin. Hinaplos ko ang tiyan at inabot ang kamay ni Rafael. Pagkatapos ay magkasama na kaming bumalik sa garden. Lumipas ang ilang buwan at ngayon nga, manganganak na ako. Dinala na ako sa delivery room. Sinimulan kong umiri. Kita ko ang takot sa mga mata ni Rafael habang nakamasid sa akin. Parang papanawa na yata ako ng hininga at durugo na ang labi ko sa lakas ng pagkakagat ko. Napakasakit ng nararamdaman ko sa lahat ng parte ng aking katawan. Naramdaman ko ang kamay niya na hinaplos ang noo ko at pinunasan ng pawis doon. Sa itsura niya ay parang siya ang nasasaktan sa nakikitang paghihirap ko sa panganganak. Konti na lang, Mami. Nakikita na namin si baby. Ulit sa akin ni Doktora C. Muling humilab ang tiyan ko. Kasabay noon ay ang pag-iri ko. Napakadiin ang hawak ko sa kamay ni Rafael at sa ginawa ko ay halos malagot ang aking hininga. Pero kasabay noon ay narinig ko ang pag-iyak ng isang sanggol. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Ngunit parang ubos na yata ang lakas ko. Nakaraos din. Congratulations, Mami. Heto na ang baby girl. Bulalas ni Doktora. Kahit nangihina ako, ay pilit kong iminulat ang mga mata nang ipatong niya sa aking dibdib ang sanggol na umiiyak. Agad naman iyong tumigil sa pag-iyak nang magdikit sa aking balat. Sinulyapan ko si Rafael na noon ay titig na titig sa akin. Parang takot pa siya. Ngumiti ako sa kanya at noon siya lumapit sa akin. I'm sorry, Angela, my wife. You have to go through this pain. And thank you. Emosyonal na sabi niya sa akin. Hinagkan niya ako sa noo, sa kabinalingan ng baby namin. Hello, little Angela. Tinitigan niya ang anak namin. She's very pretty and she felt very familiar. Sinulyapan ko siya at nakita ko kung paano nangislap ang mga mata niya. Ngumiti din ako habang pinagmamasdan ang anak namin. Sa kabila ng sakit na pinagdaanan ko sa panganganak, bawing-bawi naman ng masilayan ko ang baby namin. Ngayon, natupad na ulit ang isa sa mga hiling ko na maging safe kami ni baby. Muli akong kinintila ng halik ni Rafael sa noo. Totoo nga ang sinabi niya. Madami pang masasayang araw ang haharapin namin.